Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal. No? So, I think about naman ito sa mga armas natin. So, ang video ito ay mula kay Good News Philippines. So, meron itong pamagat na aprobado na multi-bilyong mga armas para sa Pilipinas sa taong 2025. 12 bagong FA-50 at frigates. So, I think sobrang magandang balita ito kasi syempre yan naman talaga yung hangad ng buong kapilipinuhan, di ba? Ang magkaroon man lang tayo ng paunti-unting pandigma at lumakas-lakas naman tayo kahit paano. Ano? So bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ipatatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng videong ito, aprobado na multi-bilyong mga armas para sa Pilipinas sa taong 2025. 12 bagong FA-50 at frigates. So, Melbs, Good News Philippines, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Breaking news, Pangulong Marcos Jr. may pasabog ngayong taong 2025 sa pagdepensa ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas sa kanilang pondo para sa taong 2025 na talakay na ang nasa 75 billion pesong pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang 25 billion dito na napakaloob bilang unprogrammed funds ay gagamitin para sa pagbili ng mga bagong military assets ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang na dito ang pagbili ng mga karagdagang firepower tulad ng close and weapon system at vertical launching system para sa BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal, pagbili ng karagdagang barkong pandigma, pag-upgrade ng 12 FA-50 ng Philippine Air Force at ang pagbili ng mga karagdagang bagong modelo ng FA-50 fighter jets ng Pilipinas. Wow na wow! Tatapatan ng Marcos. Grabe. Saludo. Grabe. Thank you, President PBBM, ano. At sa, kasi, grabe yun. Parang kinilabutan ako, men, eh. Thank you, kasi syempre, unti-unti na tayong, nagigising para bumili nga ng mga pandigma din natin, magpalakas din tayo, kumbaga. Administration ang mga nabiling military assets ng Pilipinas mula noong taong 2013 hanggang taong 2022. Ating FA-50 systems upgrade, additional FA-50 acquisition project. Hindi lang yan mga kabayan, panoorin ang video at alamin ang iba pang mga gamit pang depensang bibilhin ng hukbong sandataan ng Pilipinas sa taong 2025. Marcos administration ikinukonsidera ang pag-arkila ng mga barko para sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ito ay upang magkaroon agad ng solusyon ang kakulangan ng mga barko ng Pilipinas para mabantayan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. So yan guys, kayo. Agree din ba kayo? Agree din ba kayo doon? Na mag-arkila muna tayo ng mga barkong pandigma natin para gagamitin natin sa West Philippine Sea. Pansamantala lang naman siya eh. Para yun nga, may magbantay na doon kaysa sa maghintay pa tayo hanggang sa makabili tayo, di ba? Kasi para sa akin, agree din ako doon. Di ba? Mas maigi na yun na magrenta tayo. Ang problema lang siguro dyan, if ever may nirentahan tayo tapos sirain ng China, mapapagastos pa tayo. Diba? Baka pagalitan tayo ng may-ari. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? Sang-ayon ako doon. Mga idol at kabayan, super good news! Lusot na sa Kongreso ang 2025 National Budget ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas. Nasa 75 billion peso ang pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa fiscal year 2025. 50 billion para sa 75 billion, my goodness. Program at 25 billion naman ang nakalaan para sa program sa pagdepensa ng pondo ng Kagawaran ng Depensa ng Pilipinas na isa publiko. Ang 25 billion program allocation para sa taong 2025 at 10 billion program allocation naman sa ilalim ng fiscal year 2024 na may So sana lang wag kurakutin to ha. Sana lang talaga. Though may tiwala naman ako, pero syempre, sana lang, di ba? Sana lang naman. Kasi mahirap namin. Huwag nating isakripisyo yung bansang Pilipinas para lang sa sarili nating kaligayahan. Kasi tayo lang din yung magsisisi niyan. Tayo lang din yung magsasuffer kung kukurakutin natin yung perang yan. Diba? Sana lang talaga. Ang 35 billion peso ay gagamitin ng sandatang lakas ng Pilipinas para makabili ng mga karagdagang military assets para sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Kabilang sa mga proyektong nakatakdang bibilhin ng Pilipinas sa taong 2025 ay ang mga sumusunod. Nangunguna dito ang Armed Forces of the Philippines Cyber System Lot A, Armed Forces of the Philippines Electronic Warfare System. Pumapangalawa dito ang Weapons and Sensor System Upgrade para sa mga frigate. Ibig sabihin nito mga kabayan na ang dalawang Jose Rizal class frigate na meron tayo ngayon, ang BRP Jose Rizal FF-150 at BRP Antonio Luna FF-151 ay lalagyan pa ng mga karagdagang armas tulad ng close and weapon system at vertical launching system, towed Arizona at iba pang kailangan ng dalawang. Wait lang ha.
Uy, lalagyan daw ng close-in weapon system. So parang i-upgrade siya. Nice, nice, nice. Tapos ito, primary guns. Goods yun, goods yun. Para naman lumakas-lakas din siya ng konti, ano. ang barko ng Philippine Navy. Pumapangatlo dito ang weapons and sensor system upgrade para sa mga corvette. Ibig sabihin nito mga kabayan, ang dalawang mga bagong corvette na ginagawa ngayon sa South Korea ay lalagyan na rin ng mga armas na kinakailangan para ang mga ito ay fully capable na kapag ang mga ito ay nasa karagatan na ng Pilipinas. Pang-apat, ang Yun. ground-based air defense system basing support system development. Ito yung kinakailangang pagtatayo ng mga pasilidad, infrastruktura ng ground-based air defense system na meron ngayon ang Pilipinas tulad ng Spider air defense system at BrahMos missiles sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Pumapangalima dito Nice, ang nice, FA-50 nice. systems upgrade. Ayos mga kabayan, mas papalakasin pa ng Philippine Air Force ang kakayahan ng 12 FA-50 fighter jets na meron ngayon ang ating bansa. Naku, eto na, pang-anim, additional FA-50 acquisition. Kumpirmado ngayong 2025, bibili ang Pilipinas ng karagdagang mga makabagong modelo ng FA-50 fighter jets. Matagal nang naipabalita na kukuha muli ang Philippine Air Force ng karagdagang FA-50. Bukod pa sa Need din natin yan, men. Kasi syempre, parang mostly yung mga kababayan natin, nangamba sila. Kasi yun nga, meron ipinadala doon sa WPS na ano yun? Philippine Navy at saka yung Coast Guard natin. So, ang pinangangambahan ng mga kababayan nating Pilipino is baka mag-air naman daw yung yung China. Pero I think malabo yun, men. Kasi mahihirapang mangharas yung China kapag air sila tapos tubig yung ihaharas nila. 'Di ba? I think lang naman. Baka kung manghaharas man yung China, I think dagat to dagat lang din siguro yung gagawin nila. planong pagbili ng mga multi-role fighter. This is it mga kabayan. Pinatunayan ni Pangulong Marcos Jr. na hindi magpapalupi, magpapaapi ang Pilipinas sa kanilang banyagang bansa. Papalakasin pa nito ang Yun. depensa at kakayahan ng air defense capability ng Philippine Air Nice. Force. Pang-pito, additional air defense system radar with radar basing support system. Bibili ang bansa Uy, ang dami. Pang-pito na, ng min. karagdagang mga air defense surveillance radar at kasama na dito ang pagtatayo ng kanilang mga pasilidad sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Pangwalo, frigate acquisition project full complement. Bibili ang Philippine Navy ng karagdagang frigates ngayong 2025. Mga barkong pandigma para mapalakas pa ang depensa o deterrence natin sa West Philippine Sea na pilit inaagaw ng China. Pang-siyam, bibili din ang Philippine Army ng karagdagang pang 155mm self-propelled howitzer, precision guided munition ready. 155? Maliban pa ito sa 12 Atmos 2000 self-propelled howitzer na meron ngayon ang Philippine Army na binili pa sa Israel. Bibili ang Pilipinas ng mga man-portable air defense system para sa karagdagang depensa sa himpapawid ng bansa. Ito ngayon ang bago, madaling i-operate, mas mura at praktikal na pangdepensa ng iba't ibang bansa laban sa mga drone, eroplano at helikopter ng mga banta. Pang-11 landing craft utility. Speaker Oh, and Honorable Brasas, ito po yung ang dami. Ako yung nalula sa dami, min. For sure kayo, mga pro-Filipino dyan. Sobrang saya nyo ngayon. Diba? Wag na nating intindihin yung mga Pilipino pro-China kasi syempre, hindi sila matutuwa dito, min. 'Di ba? Alam niyo yung sasabihin nila, ayan na naman yung Pilipinas, bumibili na naman ng mga pandigma, magagalit na naman yung China. Ginagalit nyo talaga yung China, mga hongheng. Nakakaasar tong mga pro-China kapag mag-invest tayo ng mga pandigma natin, ginagalit na daw natin yung China. Ilipat kayo ng China. iba-ibang programa na under doon po sa Wag pwede program na 25 billion. Number one is AFP, Cyber System, Lot A, AFP Electronic Warfare System. Number two, Weapons and Sensor System Upgrade, Wow. Frigate. Weapons and Frigate. Sensor Frigate pala yan. System Upgrade, Corvette. GBADS, Basing Support System Development. Ating FA-50 Systems Upgrade. Nice. Additional FA-50 Acquisition Project. Grabe. Additional ADSR System with Radar Basing Support System. Grabe. Frigate Acquisition Project. Full complement. Frigate pala yun. Akala ko talaga frigate. Frigate pala. Okay. 155 howitzer, PGM ready, integrated short-range air defense system, SHORADS, and Nice. landing craft utility. Sa ibang balita naman Dami. tayo mga kabayan, kung si Senator Francis Tolentino naman ang tatanungin, mas mabilis at mas makakatipid ang bansa kung aarkila lang ng barko ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard tulad ng ginawa ng ibang mga bansa dahil ang maintenance ay magiging sagot at problema ng tunay na may-ari ng mga barko. Bukas naman ang National Talaga ba? Sila yung mag-ano sa maintenance? Ano yun? Parang nag-aarkila lang ng tricycle.
Bakit ganun? Maritime Council ng bansa sa mungkahing ito. Dahil kung tutuusin mga kabayan, kapag bumili ka ng bagong barko, 3 hanggang 5 taon bago ito matapos at ilang buwan pa bago makomisyon. Po yung nagsusulong ngayon na sa halip na bumili tayo ng barko, mag-arkila lang tayo ng barko, mag-rent tayo ng barko para lumakas ang ating Navy at Coast Guard. I think pwede naman sigurong pagsabayin. Kasi mahirap yung mahirap yung puro na lang tayo arkila. Siguro dapat hatiin na lang, 'di ba? Yung kalahati ng pondo ibili, tapos yung kalahati naman irenta. Kasi kung irerenta natin lahat, wala. Olats pa rin. Ay wala, sa akin lang naman 'yon. Kayo ba? What do you think pa, guys? Comment nga kayo sa baba. Or siguro dapat bigyan din ng pondo yung sa tawag diyan, yung sa renta. Tapos yung naka-budget na sa pagbili ng barko, iba na 'yon, 'di ba? Stick na 'yon doon. Kayo. Ang eroplano po ng Cebu Pacific, ang eroplano ng PAL, renta lang yan, hindi naman sila may-ari niyan. Ang Singapore, kaya lumakas, ang Navy nila, nagre-rent sila ng barko. Yun po ang nagawa ni Senator Tolentino during the last 7 days. Possible, sir, na gagawin talaga yung pagrenta? Ginagawa po ng France, ginagawa po ng USA, ginagawa ng England, ginagawa ng Singapore. Mas mura. Talaga ba? Pati USA? Don't tell me, pati China. Ay, hindi. Yung China siguro gumagawa sila. Kaso lang mga antaw. Pero yung pag-decide niyan, sir, nasa Pangulo ng bansa. Nasa Pangulo at sa Kongreso. Pero kahapon, may statement na Malacanang parang payag sila. Kasi pag nagpagawa ka ng barko, 5 years. Pag nag-rental ka, next month meron na. Wow. Sir, itong mga... Sa West Philippines yun. West Philippines. Sa West Wow. Philippines yun. Tapos na ang problema, madadagdagan yung problema. Mga gano'ng karami kaya pwede natin marenta niyan? Depende sa budget. Mas mura nga magrenta kaysa sasakyan. Mas mura magrenta ng sasakyan kaysa bumili ka ng bago. Yung crew niyan, sir, yung crew, yung mga barko. Yung natin, training lang. Pero mahirap kasi kung sisirain lang din ng China, di ba? Baka sabihin ng nagpaparenta, ano ba yan? Sinisira nyo naman yung ko. Baka mas mapamahal pa tayo. Di ba? Pero na lang kung papalag na kayo. If ever na daragin kayo ng China. Kasi pag magpagawa tayo ng barko, 5 taon. May approximate tayo niyan, sir, estimate kung magkano renta ng barko. Siguro 1/4 lang yan. 10 years kaysa bumili ng bago. Feel mo, mag-arkila ka ng Grab o bumili ka ng kotse? Tama pa, mali? Tama. Pareho lang ang convenience. Makakarating ka rin sa Legazpi. Sir, malalim na ba talaga Subjective pa rin ang siya. natin na hindi pagkakaintindihan with China? Alam niya yun. Sa level niyo, sir, as senator, hindi pa naman parang nakakaalam mo na. May mga confidential tayong hindi pwede sabihin. Yun. Dapat ganyan parati. Ay, nako. So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo ano masasabi niyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, good news yun. Good news. Astig, good news Philippines talaga, So, yun. Good news Philippines. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag yun nakalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, yun. Kayo ano masasabi nyo doon? Comment. Subscribe nyo rin ha, Good News Philippines. Subscribe nyo. Original video in the description box below. Ewan ko kung inulit ka na ba. About nga doon sa sa mga nabudgetan na goods yun min. Ang sarap sa pakiramdam nun na meron na tayong meron tayong pagbabago. Ganyan dapat min. Ganyan dapat. Hindi yung idadaan natin sa sa gentleman's agreement. Tapos malaman-laman natin hindi ipaparepair yung BRP Sierra Madre. Ano yun? Anong kasunduan yun? Hindi ipaparepair ang BRP Sierra Madre? Ha? Tapos kapag mabulok na yan dyan, goodbye Philippines na. Sasabihin na ng China, wala na kayong reason para pumasok dito. Wala na yung barko nyo buloks na Ganun. 'Di ba? Sige, sabihin na natin na medyo nagkaroon ng peace konti. Kasi hindi naman talaga nawala yung gulo dyan. Pero temporary lang yan. 'Di ba? Itong plano ng pamahalaan ngayon, long term to. Para to sa next generation din. Grabe. Astig yun. 75 billion ba naman? Tapos yun naman, about naman dito sa sa sinabi ni Senator. Actually, okay ako Okay ako dun sa renta. Kayo din ba? Agree din ba kayo dun sa renta-renta? Kasi kung renta, tama nga naman. Next month meron na. Ang iniisip ko lang sa renta, baka ma-damage lang din natin yung mga barkong yan. Tapos sabihan tayo sa kasi ibabalita natin yan
ibabalita natin na yinupi, yinupi ng China. Tapos, baka bigla na lang mag-message sa'yo yung nagparenta na anak ng teteng, isauli nyo yan. Sinira nyo yung mga barko namin. Diba? Baka mahal pa yung singili nila. Ang ano lang sa atin dito is, siguro kung merong mga ganyang senaryo, half na lang, 50-50 na lang siguro. 50% bili, tapos 50% renta. Kasi pangit naman kung puro renta na lang tayo eh. Mas lalong hindi mag-grow yung Philippines ng ganyan. Kasi ako, I think, yung sinabi ni Sir na Singapore ba yun, France or England, America, hindi naman siguro renta lahat ng meron sila, di ba? Or I don't know, correct me if I'm wrong na lang. Di ba? Ay, grabe. Ang sarap ng balitang yun, men. Kahit na ano lang, sabihin natin 75 billion, at least ba na meron talaga siyang some kind improvement kahit paano. So sana sa 2026 naman, 2027, di ba? Hanggang sa matapos ng term na to, sana marami tayong makitang achievements ng administrasyong to para maipakita din natin sa past administration, di ba? Kung gaano kalaki yung diferensya nila. So yun lang naman, again mga kanoisy, what can you say about this video? Comment down below, question pag-usapan natin sa comment section. So yeah, that's it. Good News Philippines, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.